Ayan, palakpak po ng tagumpay. Amen po ba? Ayan. So, dapat bang palakpakan natin ang Panginoon? Marapat lamang po na sa iba't ibang paraan ay ipakita po natin sa Diyos ang lahat ng uri ng pasasalamat. Lahat ng uri ng pagsamba. In action, in words, yan po ang ating dapat ipakita sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon po ay makibukas po tayo sa aklat po ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 12. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami, inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami, hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ng Diyos, hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip ay naging magiliw kami sa inyo tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man, habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong gabing ito ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong approved by God. Sa Tagalog po ay marapat sa Diyos. Ito po ay si Apostol Pablo sa kanyang ministeryo na kung saan inalala ni Paul yung ministeryo na kanyang ginawa sa Tesalonica. Sa kabila ng siya po ay dumanas ng matinding pagsubok sa Pilipos. Subalit, makikita po natin dito, hindi sinasabi ni Apostol Pablo yung pagdidepensa sa kanyang ministeryo dahil hindi naniniwala ang mga taga-Tesalonica. Kundi ito po ay binibigyan niya ng pruweba na sila Paul
ay tunay na lingkod ng Diyos. Kaya nga kapag tinignan po natin, minsan ikaw ay kukwestiyonin bilang Kristiyano. Ganito po ang kataga. Yung salitang Kristiyano yan. Tsaka yung Kristiyano yan, parehas na salita, pero magkaiba ang tono. Amen po ba? Parehas na paragraph or sentence, pero magkaiba ang kahulugan. Kristiyano yan. Kristiyano yan. Di ba? Malaki ang kaibahan. Kaya nga si Paul ay makikita po natin na sa kanyang pagiging lingkod, na kung saan siya po ay talagang ipinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica yung katotohanan na dapat ito po ay pinangahawakan din natin at ginagawa din po natin bilang mga tunay na alagad ng Panginoon. Amen po ba? Tunay na mga disipulo ng ating Panginoon. Sapagkat paano natin magkakaroon ng tinatawag na impact sa labas kung ang ating buhay ay hindi po approve sa Diyos. Amen po ba? Marami ang mga naglilingkod sa Panginoon, marami ang sumusunod sa Panginoon, hindi po approve sa Diyos. Gusto approve sa tao. Kapag hindi na approve sa tao, hindi na pinapansin. Ay, ayoko na. Ayoko na. Mga kapatid, hindi ito ang nais ng Diyos. Si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod dito, sa kanyang misyon na kung saan ipinangaral niya ang mabuting balita, marami pong bumabati ko sa kanya. Amen po ba? Maraming nagko-question kay Apostol Pablo na kung saan pinakita niya ang kanyang pangangaral at paglilingkod sa Diyos, maging yung kanyang sarili. Pinatunayan niya na kung saan si Apostol Pablo ay binigyan niya ng kumpiyansa ang mga taga-Tesalonica na wala siyang agam-agam at alinlangan na kung saan sa panahong iyon ay maraming mga propaganda ang ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos. At si Paul ay talagang kumpiyansa siya na kung saan ito po ay ipinakita niya ang katotohanan at karunungan mula sa Diyos. Karunungan mula sa Diyos. Ngayon, paano po natin makikita na si Paul nga ay approve sa Diyos? Isa-isahin po natin. Si Apostol Pablo ay approve sa Diyos. Letter A. Trusted. Ano po yung pinagkatiwala kay Apostol Pablo? Sa verse 4 ay makikita po natin 3 and 4. Babasahin ko po siya. Sabi niya rito, "For our appeal to you does not spring from deceit, impure motives, or trickery. Rather, because we have been approved by God to be entrusted with the gospel." Pinagkatiwalaan at mapagkakatiwalaan sa salita ng Diyos. Kaya nga po, alam niyo po ba na napakahalaga? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, kanino po natin dapat isalin ang salita ng Diyos? Sino yung dapat nating piliin na mga tagapagturo? Sino yung mga dapat nating piliin na mga manggagawa?
na magtuturo din sa iba, magdidisipulo rin sa iba? Sino? Ang sabi po diyan, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Mga kapatid, yung sinasabing may kakayahang magturo din sa iba, kung ano ang iyong narinig, kung ano ang iyong natutunan, kung ano ang iyong nakita, ang siya mo ring ituro. Yung naranasan mo mula sa Diyos. Amen po ba? Hindi mahirap ipangaral si Kristo sa iba. Hindi mahirap. Nahirapan po ba kayong i-share si Christ sa iba? Mga kapatid, ang tunay na nakaranas kay Kristo, hindi siya nahihirapan mag-share kay Christ. Kung tunay na binago ang ating mga buhay, napakadali. Simple lang. Hindi mahirap. Pero kapag hindi binago yung buhay natin na sinasabi natin, Kristiyano ba yan? Kristiyano yan? Mga kapatid, malaki ang kaibahan. Pag sinabing Kristiyano yan, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan. Si Paul, pinatunayan niya na siya ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon sa mabuting balita. Amen po ba? Letter B, walk the talk. Ano man yung sinasabi ng Apostol Pablo, ito'y ginagawa niya. Nung sinasabi niyang, rejoice in the Lord, I say rejoice. Again, I say rejoice. Bakit niya po sinasabi yon? Sapagkat siya po'y nasa kulungan nung sinasabi niya yon. At tunay nga na siya nagagalak. Bakit? Sapagkat lahat ng napangaralan niya ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Mga kapigatian na naranasan ni Paul. Pero lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya. Nilalakaran niya. Hindi lang sinabi mong magpakatatag ka, pero ikaw hindi ka nagiging matatag. Sinasabi mong mahal ko ang Diyos, pero hindi mo nilalakaran yung sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Walk the talk. Sinasabi mong Kristiyano ka, makita, salita, sa isip, at sa gawa. Amen po ba? Hello? Mga kapatid, kapag ikaw ay approve sa Diyos, lahat ng sinasabi mo ay ginagawa mo. Nangako ka. Maglilingkod ako sa Diyos, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Kahit anong mangyari. Nagka-problema. Hindi pinansin. Nasermonan. Kinorek. Asan na yung walk the talk? Nakita mo, konti na. Wala nang umaattend. Ay, ayoko na. Affected na. Hindi ganyan ang tunay na Kristiyano. Hindi ka nangako sa tao. Nangako ka sa Diyos. Amen po ba? Ilang taon na po ako nakakilala sa Panginoon. Napakarami kong nakita.
Napakarami kong narinig. Kung talagang magsabi, Pastor, talagang maglilingkod kami sa Panginoon. Grabe kung talagang dik-dik nila yung salitang susunod kami sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, lahat po ng sinabi po natin, may nakakarinig. Naririnig ng dyablo yan. Pag narinig ng dyablo yan na ganun tayo, sige, tingnan ko nga kung hanggang saan ka susunod. Gawin kaya ni Satanas yung ginawa ni Satanas kay Job. Alisan ka ng pera. Di ba? Ewan ko lang kung di ka mangarag. Nandyan na yung maniningil. Alisan ka ng mga kaibigan. Bigyan ka ng sakit. Walk the talk. Pag sinabi mo yan, gawin mo yan. Kahit anong mangyari. Si Paul. Alam niyo po ba na kaya pinatutunayan ni Paul ito sapagkat siya po ay kinulong at meron siyang police report na ang report ay lahat ng kanyang tinuturo, lahat ng kanyang sinasabi, mali. At ibang motibo niya. Yung kanyang isinusulong ay hindi sa Diyos. Kaya si Paul hindi ganun. Mali ang akala ng mga nagbibigay paratang sa kanya. Marami po siyang kalaban sa labas ng iglesia. Amen po ba? Marami siyang kalaban. Ang kalaban niya, yung mga bumabatikos doon sa pangangaral na kung saan ipinapangaral niya ang katotohanan. Kaya si Paul, tingnan nyo, letter C, God's pleaser. Ang sabi rito sa verse 4, sabi niya, rather because we have been approved by God to be entrusted with the gospel, we speak as we do, not trying to please people, but God, who tests our motives. Mga kapatid, hindi po ang tao ang binibigyang lugod. Ang Diyos po ang nag-check ng motibo ng puso ng tao. Anong motibo ka? Anong motibo mo? Bakit ka naglingkod sa Panginoon? Anong motibo mo? Bakit ka nagbigay ng buhay sa Diyos? Bakit ka umaaten? Ano ang motibo mo? Tandaan po natin kung anong motibo ng tao na hindi ang Diyos ang pararangalan, na hindi ang Diyos ang bibigyang lugod, mali ang motibo natin. Hello? Sabihin niyo sa katabi niyo, God's pleaser. Yan niyo? Pinoprove ni Paul sa mga taga-Tesalonica at ang mga taga-Tesalonica naman ay naniniwala sa kanila na talagang eto yung kanilang ginagawa. Amen po ba? Kaya talagang, mga kapatid, even si Christ, hindi niya binigyan lugod ang tao. Ang Diyos ang binigyang lugod niya. Sa kabila ng kanyang ginawang mga himala, sa kabila ng kanyang ginawang mabuti sa lahat ng mga tao, ang dami niyang pinagaling, dami niyang pinakain. Pero alam niyo po ba, matapos niyang pakainin yung mga yon, nang sabihin ng ating Panginoon sa mga tao, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil pinakain ko kayo. Lahat po yun, nag-alisan yun. Pati yung 72 disciple. Nag-alisan yun. Kaya nung harapin niya yung 12, sabi ni Christ, sabi niya, kayo rin ba? Iiwan niyo ako? Sa panahon kaya ngayon, nangyayari kaya yon? Yes. Nangyayari po yan. Maraming mangiiwan sa'yo. Iiwanan ka. Tatalikuran ka. Pero tandaan po ninyo, we are not men's pleaser. We are God's pleaser. Kapag ka ang Diyos ang binibigyang lugod natin,
you will stand firm. Amen po ba? Kaya tandaan po ninyo, tingnan niyo si Paul. Sabi niya, hindi sila nagbibigay lugod sa tao, kundi ang Diyos ang binibigyang lugod nila Apostol Paul. Please. Okay. Mga kapatid, God knows our heart. God knows the motive of our heart. Kapag yung motibo ng puso natin ay bigyang lugod ang Diyos, siya po ang maggagantimpala sa atin. Hebrew 11:6. Kapag tayo po ay nagbibigay lugod sa Diyos, sabi niya, it is impossible to please God without faith. Yung pananampalatayang nakatuon talaga sa Diyos na binibigyan mo siya ng lugod, kahit anong mangyari. Hindi yan nakadepende sa sirkumstansya, hindi yan nakadepende sa kung ano man ang kalagayan mo, hindi nakadepende sa dami ng tao o konti ang tao. Kundi ikaw ay mananatiling nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya sa gabi pong ito, gusto ko pong makita natin si Paul. Anong klaseng lingkod si Paul? Anong klaseng lingkod ang mga unang naglingkod sa Diyos? They please God. Letter D, God seekers. Ang sabi rito sa verse 5 and 6, sinasabi po rito sa verse 5 and 6, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ng Diyos, hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. Tingnan po ninyo. Sa English translation ay, as you know, we did not come with flattering words or with a scheme to make money. God is our witness. We did not seek praise from people, from you, or from anyone else. Ang Diyos po ang laging hinahanap. If you want to please God, you will seek God first. Hahanapin mo kung ano yung motibo na kung saan nais ng Panginoon na sa puso natin, ito po yung ating may pahayag. You cannot give what you do not have. Sa puso mo, kapag si Kristo ang nalaman ng puso natin, pag si Kristo ang motibo ng puso natin, ako naniniwala ako kahit hindi ka magsalita, nakikita yan sa ating mga gawa. Makikita ng tao, ito kakaiba to ah. Because we seek God first. Amen po ba? Letter E. Nursing mother. Paano nila inaruga, kinalinga ang mga iglesia? Mga kapatid, bawat isa po sa atin, tayo po lahat ay mga lingkod ng Diyos. Tayong lahat ay mga merong kanya-kanyang mga nasasakupan. Kahit sa pamilya. Kung paano tayong naging magulang. Si Paul, ganun ang ginawa niya. Sabi niya, sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 7, even though as apostles of the Messiah, we might have been such demands. Instead, we were gentle among you like a nursing mother, tenderly caring for her own children. Ang nanay, di ba ang nanay, naghahanap yan ng kalinga ng kanyang mga anak. Pero sa kabila ng naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal ng mga anak,
pero nandun pa rin yung pagiging tender care ng nanay. Yung tender care. Kaya nga si Paul, ganito po siyang nagpakita ng pag-aaruga. Yung pag-aalaga. Pag merong problema, nandun yung comfort, lahat ng kailangan, nandyan. Laging nandyan sa likod. Amen po ba? Sa oras na kailangan ng kalinga. May sakit ka, pinupuntahan nila Paul. Pinagpipray. May problema, i-encourage. Hahagurin yung likuran mo para ikaw ay ma-comfort sa mga problema mo. Yung care ba, tender care. Laging nandoon. Letter F, open life. Sabi rito sa verse 8, we cared so deeply for you that we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very lives. That is how dear you were to us. Tingnan po ninyo, hindi lang yung gospel ang isinishare, maging yung buhay. Sino po sa atin ang buong buhay ninyo ay ibinigay ninyo sa kapwa? Hello? First John 3:16. Ano po yung sinasabi sa 1 John 3:16? Mahal natin ang Diyos, pero kailangan din nating mahalin unang-una po ang mga Kristiyano. Kaya po ba nating ibigay yung buhay natin sa kanila? Yan po yung nakasulat. Maging sila Apostol Pablo, hindi lang yung gospel, puro ka gospel. Pero pagdating dun sa buhay, hindi ka nakikiramay sa lahat ng bagay. Pagka meron ng problema, iwanan mo na yan. Pag wala ka ng mahuthot dyan, iwanan mo na. Lumipat ka na doon sa meron. Hindi ganun sila Paul. Meron ka o wala ka, mayaman ka o mahirap ka, nananatili sila Paul. Ang totoo niyan, sabi niya, dapat lang na kami ay tumanggap ng anuman sa inyo, pero hindi kami tumanggap Bagkus hindi lamang yung gospel ang ipinapangaral namin, kundi maging yung buhay namin. Naging open life po sila. Bukas yung kanilang buhay sa kanila Lahat ibinigay. Amen po ba? Hello? Hindi naging madamot si Paul. Hindi naging madamot ang mga apostol noon. Buong buhay nila, binigay nila. Tignan niyo po ako sa mata. Kailan po ako naging madamot sa inyo? Hello? Kailan kami nagdamot sa inyo? Si Paul, malakas ang loob niya. Na kung saan sabihin niya na ganito ang kanyang ginawa. Hindi siya natatakot. Why? Totoo siya Totoo siya. Sabi ko nga sa inyo, ang ating sa church, open-close tayo. Open-close. Alam nyo, marami po dito sa atin, close lang pero hindi open. Hello?
Hello? Close. Close tayo. Pero hindi open. Sa isang mag-asawa, sa isang magkaibigan, dapat dalawa. Close, open. Tignan niyo po ako. Look at me. Alam niyo kung anong buhay ko. Alam ninyo kung ano ang ginagawa ko. Wala akong tinago sa inyo. Pagdating sa pera, hindi ninyo ako masusubukan sa pera. Bakit? Patay na ako sa pera eh. Hindi na po ako ano sa pera, yung bang parang gusto ko, pera, pera, pera. Hindi ganun eh. Yung buhay na binago ng Panginoon. Alam ninyo kung ano yung buhay ko ngayon. Kaya mga kapatid, katulad ni Paul, yung bukas na buhay nila, na kung saan, makikita po natin sa verse 8 ay, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Pag sinabing buhay, sa oras na kailangan mo yan, 24/7. I remember po noon, nung time na, alam nyo ba na, di ko alam kung sino yung kasama ko noon eh. Kung ang kasama ko noon, si Brother Loloy yata yung kasama ko noon. Grabe yun, napuyat ako noon ha. Merong kapatiran na talagang anak ng kapatiran. Pero mo dahil sa pagmamahal, ikukulong siya. Pinuntahan pa namin doon sa Novaliches. Talagang nakiusap ako doon sa boss niya para lang hindi siya ikulong. Kasi bakit? Ninakaw po yung 12,000. Doon sa tindahan yata yun. Pero dahil nga po, nung time na yon, yung kanyang nanay, talagang nakita ko yung iyak. Nakiusap ako sa barangay. Nausap ko. Kahit pagod. Hindi ko inalintana yung pagod. Malakas pa ako nun. Hindi pa ako nakakaramdam ng ano nun. Ng panghihina ng mga tuhod. Kahit saan, kahit sino, naging bukas ang buhay. Pag sinabing ganito, punta ka agad, kahit malayo yan. Open life. On call. Laging on call. Hanggang ngayon. At patutunayan ko po sa inyo yan. Dahil pinatunayan namin, yung buhay po namin ay bukas. Maging bahay namin, bukas po yan sa lahat. Wala kaming nilihim. Ayan, bukas ang aking pamilya. Alam ng bawat tumira sa amin kung anong klaseng pamilya meron kami. Hindi lang yung Biblia, turo ka ng turo ng Biblia, pero yung buhay, anong klaseng pamumuhay meron tayo? Namumuhay ba tayo ng talagang Kristiyanong pamumuhay? Alam ng mga tumira sa bahay, pag mali ang ginagawa mo, hindi ko yan to tolerate, kahit sino.
Kahit na anak ko yan, kahit na tsuhin ko pa yan. Sa Tarlac, nag-compromise yung mga tsuhin ko doon. Sila yung nagtuturo doon nang malaman ko talagang mali ang ginagawa nila. Inalis ko sila. Why? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kapag mali ka, mali, hindi dapat itolerate. Sapagkat sa banal na kasulatan, kahit anak mo yan, kahit nakamag-anak mo yan, sa Biblia, sa lumang tipan, mali ang ginagawa ng mga anak ng saserdote. Anong ginawa doon sa saserdote? Pinarusahan sila. Kaya sa atin po, pag may mali, dapat bukas po tayo. Aminin natin kung ano yung mali. Mali na nga, tinatago pa natin. Si Paul, open po yan. Ang buhay nila hindi lang gospel, kundi pati yung kanilang buhay. Hindi po sila naging hindi po sila naging pabigat. They become a blessing, not a burden. Letter G, blessing, not a burden. Dahil bukas ang kanilang buhay. Sa verse 9 ay makikita po natin dito, sinasabi nila po sa Pablo, mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Mga kapatid, tayo na mga Kristiyano, hindi tayo pabigat sa iba. Kundi tayo po ay magiging pagpapala, katulad nila Paul. Yung klase ng pamumuhay na kung saan may mga nagsasabi katulad dati, alam niyo po ba na nung nagsisimula pa lamang ako na magpastor, sabi sa akin nung kaya lang naman nangangaral yan nagpapayaman yan. At purihin ng Panginoon, wala na po siya, patay na, yung nagsabi sa akin yan. At nabantog po yun. Nung nagpastor po ako, sabi nagpapayaman daw. At may mga nagsasabing milyonaryo na raw ako. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Milyonaryo sa pananampalataya. Amen po ba? Kailan po ako nanghingi sa inyo ng kakainin namin? Kailan po ako nanghingi sa inyo ng aming dadamitin? Kailan po ako humingi sa inyo ng pang-enroll ng mga anak namin? Sila Paul, nagtatrabaho sila araw-gabi para hindi sila maging pabigat. Hello? Ang Kristiyano, hindi po yan pabigat. Amen po ba? Maraming mga pumupunta sa church, ang hinahanap nila kung anong maitutulong ng church. Marami ganun. Naging Kristiyano, hinahanap kung ano ang may tutulong ng simbahan. Ang church, hindi po yan DSWD. Ang church, dito po natin malalaman ang tunay na buhay na inihanda ng Panginoon sa bawat isa. Sila Paul, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. At yan din po ang aking kaisipan. Na kung saan, sa buhay po natin, mga kapatid, sa isip at puso ko,
Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na pinabayaan kami ng Panginoon. Kayo po, pinabayaan po ba kayo ng Panginoon? Sa church, dito po natin matatagpuan ang lahat ng bagay na kung saan hinahanap ng isang tao. Kailangan mo ng kagalingan, ang Diyos ang nagpapagaling. Kailangan mo ng kalayaan, ang Diyos ang nagpapalaya. Pero yung sabihin natin, ano ang magagawa ng simbahan sa atin? Yung bang hahanapin mo yung pamumuhay na gusto mo ang church, suportahan ka ng suportahan, bigyan ka ng bigyan. Meron akong mga nakita noon, siguro mga 5 years ago. 5 years ago. Bira, wala nang ginawa kundi pumunta sa church. Dito, umaattend dito. Ma-attend dito. Walang ginawa kundi humingi ng humingi. Parang ang church ay bangko ng ng kahirapan. Wala akong pera ang church. Ayun, hindi na umaattend. Ewan ko, napunta na yata sa parting Tumutulong po tayo sa mga nangangailangan. Pero yung motibo ba? Na parang ang motibo ay nagiging pabigat na. Nagiging pabigat na. Mga kapatid, hindi tayo pabigat sa simbahan. Ang dami kong nakita na kung saan ganito yung kanilang kaisipan, pero kakaiba ang ipinakita nila Apostol Pablo. Hindi sila naging burden. Amen po ba? Tayo ang lahat. Sa ministry, huwag tayong maging burden. Maging blessing po tayo. Amen po ba? Huwag tayong pabigat. Rather, be a blessing. Sabihin nyo sa katabi nyo, be a blessing. Sige po, ngiti po kayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, be a blessing. Alam nyo yung ngiti lang? Pagka nginitian mo lang yung kapatiran, blessing na po yun. Pero kung makita ka nilang nakasimangot ka na, hindi po natutuwa yung mga kapatiran. Meron din akong nakita niyan. Dahil sa pagkain, sinimangutan. Ayun, di na umaten. Sa lahat ng pagkakataon, maging masayahin tayo. Amen po ba? Hindi tayo burden. Pag ikaw lingkod ka ng Panginoon, tapos nagiging sanhi ka ng pag-alis ng iba, magtanong ka, pagpapala ka ba o burden ka? Baka mamaya pabigat ka sa ministry. Magtanong po tayo. Kaya nga sila Apostol Pablo ay pinakita po nila ito Sinabi nila yung mga bagay na dapat ipakita. Ano po yan? Letter X, exemplify. Naging halimbawa po sila. Sabi sa verse 10, tingnan po ninyo kung paano po yung example na ipinakita nila Apostol Pablo. Sabi po nila Paul, saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ng aming pakikitungo sa inyo
na mga sumasampalataya. Mga kapatid, isa-isahin po natin, dalisay. Dalisay yung pakikitungo natin sa iba. Wala pong backbiter. Alam nyo, sa totoo lang, yan yung kasalanan na dapat tanggalin ng mga Kristiyano. Bakit? Alam nyo, kilala niyo po ba si Gandhi? Si Gandhi. Yung ng India, na kung saan nagpasimula ng religion? Si Gandhi, religion ng Hinduism. Yan. Nung umattend po si Gandhi sa isang church, alam niyo po ba na pagpasok niya doon sa loob, yung mga ugali ng mga Kristiyano. Narinig niya yung turo. Maganda yung turo. Kaya nga nasabi niya Christian teaching is good. Okay, maganda ang turo. Pero Christians are bad. Masama ugali. Plastic. Kaya mula noon, hindi na umattend si Gandhi. Bakit? Natisod siya sa mga Kristiyano noon. Kaya sila Paul, tingnan po ninyo yung sinasabi nila, dalisay, matuwid at walang kapintasan ng pakikitungo sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, nandito tayo sa isang iglesia. Paano po tayo makitungo? Di ba open, close? Pakita po natin na totoo tayo sa bawat sandali. Hindi yung kausap mo tapos sa likod niyan may naglalaro. Alam niyo, sa totoo lang, naranasan ko po ito. Pinagsabihan ko pa na ikaw yung aking armor bearer. Armor bearer, pag sinabing armor bearer, siya po yung nasa likuran ko, hawak-hawak yung sandata. Na kapag merong mga nagsasalita against me, siya po yung unang-unang sasangga noon. Pero alam niyo po ba yung pinagsabihan ko na siya yung aking armor bearer? Siya pala yung yung tumutusok sa likuran ko. Nakakalungkot, 3 taon. Sa loob ng simbahan, 3 years gumagamit ng aircon. 3 years yun Pero mo, after the service, nag-uusap-usap dito. 3 years yun. Sana hindi na po maulit. Sana tayo po ng mga Kristiyano rito sa loob. Kung paano si Paul ay nagpakita ng halimbawa, ganun din po kami sa inyo. Totoo po kami. Yung pakikitungo po namin sa inyo, totoo. Lahat ng meron kami, bibigay namin. Wala kaming pinagdamot. Anong kakainin namin, kakainin nyo. Pero minsan pararatangan ka pang madamot. Minsan pararatangan ka pang masama. Minsan pararatangan ka pa ng kung ano-anong salita. Pero pure po ito. Sa ministeryo po ng Apandisrak, sabi ko po sa inyo, lahat ng gumawa ng kaguluhan sa loob, ang Diyos ang bahala sa kanya. Dahil hindi po ito sa akin. Ito ay gawain ng Diyos.
Kaya lahat ng mga gumagawa ng kaguluhan, ang Diyos po ang sasangga nun, hindi tao. Noon sabi ko, ikaw ang magiging armor bearer, pero ngayon hindi. Ang Diyos ang siyang sasangga sa lahat ng mga yon. Parang si lang yan, si Moses. Si Moses, siya po ay, leader na pinili ng Panginoon. At sa pagpili ng Diyos sa kanya, hindi po siya perfect. Hindi siya perfect. Bulol siya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi siya ganun kahusay na talagang mag-speak sa maraming tao. Pero, nung siya po ay, tingnan po ninyo yung kapatid niya si Aaron, kapatid niyang si Miriam, nag-usap-usap sila. Bakit? Siya na lamang ba pinakikinggan ng Diyos? Bakit tayo? Hindi ba tayo pakikinggan ng Diyos? Narinig ng Diyos yun. Anong ginawa kay Miriam? Si Miriam ay napuno ng leprosy, ketong. Tandaan po natin, sabi po ng Hebrew, hindi makakatulong sa mga pinamumunuan ng isang namumuno kapag nahahapis ang kanyang lingkod. Kasi bakit? Pag hindi nakapag-perform ng tama, hindi yan makakapanalangin. Amen po ba? Kaya si Paul, yung kanyang pagpapakita ng halimbawa, mga kapatid, sa lahat ng area ng buhay natin, ipakita po natin yung halimbawa. Totoo. Totoo yung paglilingkod. Wala po siyang halong kaplastikan. Kung maglilingkod po tayo yung totoo, dalisay at sinasabi rito matuwid at walang kapintasan. Alam po ba ninyo ngayon, mahalaga na makita po natin ito. Mag-ingat po kasi tayo. Bakit? Sapagkat lahat po tayo vulnerable. Pero si Paul, ipinakita niya yung talagang halimbawa ng totoong pamumuhay. Ano po yung gusto ko pong sabihin? Isa sa mga pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na nasa Biblia, sino po yun? Bumagsak sa pagkakasala. Sino po yung matalino? Solomon. Isa sa pinakamalakas na tao sa Biblia, bumagsak sa pagkakasala. Sino po yung pinakamalakas? Si Samson. Gulayat daw, yan, no? Si Samson. Isa sa mga pinakamakadiyos at malapit sa puso ng Diyos, bumagsak sa pagkakasala. Sino yon? So ito po isang patunay lamang na kung saan, mga kapatid, bagamat tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, nagkakamali po yan. Vulnerable po yan. Pero may iwasan po yan kung tayo po ay patuloy na magpapailalim sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Nagkakamali. At ngayon po, alam niyo po ba, kung kilala niyo si Steve Lawson, isa po siya sa mahusay din ngayon. Siya po ngayon ang trending sa panahon ngayon. Mahusay na na writer, mahusay na talagang mga nagtuturo. Bumagsak din po siya. Ano ang point ko rito? Alam niyo po ba kung hindi po magiging pagpapala yung buhay natin, guguho po yung yung dapat na tayo ay nagiging pagpapala sa iba. Si David, di ba nung bumagsak, nagulo yung pamilya niya, nagulo yung kanyang nung time na siya po ay bumagsak. Si Samson, di ba? Natalo ang Israel dahil sa pagbagsak niya. Si Haring Solomon, tingnan nyo, mula nung siya ay nagkasala, nahati ang Israel.
sa dalawa. Diba? Kaya nga mahalaga na kapag tayo po ay merong tinatawag na halimbawa ng pamumuhay, mamuhay tayo katulad ni Paul. Sa bagong tipan, si Apostol Pablo ay isang halimbawa na maliban sa Panginoon, makikita po natin na talagang tumpak na halimbawa. Amen po ba? Na paano sumunod sa ating Panginoon. Okay. Lastly, comfort and encourage like a father. Si Apostol Pablo ay nagpakita ng pag-comfort at yung pag-encourage niya katulad ng isang ama. Sa verse 11, sabi niya, "You know very well that we treated each of you the way a father treats his children." Sa verse 12, "We comforted and encouraged you, urging you to live in a manner worthy of God, who calls you into His kingdom and glory." Mga kapatid, tingnan po ninyo yung ni Paul. Katulad ng isang ama. Kanina, tender care. Meron siyang tinatawag na yung soft. Ang nanay po kasi soft yan eh. Ang tatay, tough. Ibig sabihin yan, stricto ang tatay. Si Paul ay very strict pagdating po sa truth. Si Paul ay strict pagdating po sa katotohanan. Kaya po makikita po natin the way Paul comforted encourage yung mga early churches ay talagang iba ang ipinakita ni Paul. Kaya kung mapapansin po natin yung kanyang strictness doon sa truth, talagang mapapansin po natin si Paul. Sa panahon na yon, ang mga churches, siya po ang kakaibang nangalaga ng mga iglesia during that time. Kaya po sa bawat isa po sa atin, yung encouragement and comfort, hayaan po natin. Patuloy din po nating ipakita. Mga direktor, let us comfort and encourage each other. Mga chairman, let us comfort them. Amen po ba? Huwag nating hayaan na tayo po ay talagang kung strict tayo. Pagka tama. Pag mali, huwag nating itolerate. Huwag tayong mag-compromise. Continue to encourage them. Amen po ba? And in closing, sa verse 12 ay gusto ko pong basahin po natin. Sabi po rito, sabi niya, "We comforted and encouraged you, urging you to live in a manner worthy of God, who calls you into His kingdom and glory." Ito ang pinakalayunin kung bakit si Apostol Pablo ay talagang pinrove niya yung kanyang pagiging apostol. Sa buhay po natin, let us be, pakiano mo nga sa baba. So, makikita po natin yung ni Paul, na talagang si Paul ay nagpamalas ng mga karakteristik, mga ugali na dapat ipakita dahil nga po approved sa Diyos. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin ang buhay po natin. Let us live in a manner worthy of God. Sabihin po natin sa katabi natin, live in a manner worthy of God. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung sinasabi dyan, no? Sa verse 12. Sa verse 12, mga kapatid, ang buhay po natin, hayaan po natin na maging
kalugod-lugod po tayo sa Diyos. Let us live in a manner worthy of God. Sabihin, karapat dapat sa harapan ng Diyos. Na hindi ho tayo questionin ka man, sabihin man sa'yo, hindi yung sasabihin sa'yo, Kristiyano yan. Dapat ang sasabihin nila sa atin, Kristiyano yan. Diba? So let us live let us live a manner worthy of God. Mamuhay po tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos upang patuloy po tayo maging pagpapala sa maraming tao. Amen po ba? Tayo pong lahat ay yumukot pumikita tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Itinitiwala ko po sa iyo ang iyong mga anak na ito na patuloy na sumusunod sa iyong salita. Katulad ng ipinakitang halimbawa ni Apostol Pablo. O Diyos, isang tunay na Diyos, isang tunay na lingkod ng Diyos na patuloy na ang motibo ay parangalan ka, Panginoon. Ang motibo ay sundin ka. Ang motibo ay ipahayag ang katotohanan. Kaya sa oras pong ito, marapatin mo ang bawat isa po sa amin, ay gawin mong banal mong sanktuaryo. Gamitin mo po kami upang maging pagpapala sa maraming tao. At sa oras na ito, Diyos, patuloy na itinitiwala ko po sa iyo maging ang wala rito. Hayaan mo pong mangusap ka sa kanila. Sa kanilang pag-iisa ngayon, sa kanilang panahon na malayo sa iyo. Hayaan mo po, Diyos, ipakita mo ang kaibahan ng naglilingkod sa iyo at hindi naglilingkod sa iyo. Ipakita mo ang kaibahan, Panginoon, ng sumusunod sa iyo at hindi sumusunod sa iyo. Hayaan mo po, Diyos, maranasan po nila, Panginoon, ang pangungusap ng iyong banal na Espiritu Santo. O Diyos, salamat po. Itinitiwala ko rin po ang bawat isang naririto ngayon. Hayaan mong sa mga narinig po nila katulad ng pamumuhay na meron si Paul, ay maging inspirasyon ito. Maging isang halimbawa po sa amin na dapat po naming tularan bilang mga lingkod mo. O Diyos, salamat po ng marami. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Ang lahat ay magsabi ng Amen.